Pasko po. Naku, Nay, huwag kayo dyan mamasko. Sila yung mga tirador na lechon sa barangay. Sa ibang bahay na lang ho kayo mamasko. Tao po. Tawad! Susunod pa na bumalik. Ides, Martin, Daphne, kami to. May dala kaming pagkain. Shh! Hoy! Huwag mong buksan yan, ha? Mamaya may lasong pa yung dala niyan, eh. Ma, tigilan mo na yung kadarmahan mo. Gutom na ako. Pasok po kayo. Hindi ko kasi magawang hindi magpatawad. Pasko pa naman. Maganda siguro itama yung mga maling nagawa natin at magsimula muli. Kain kayo. Gutom na to si Daphne. Sige. Kain na kayo. Nancy? Sorry. Sorry Aminin ko, inggit kasi talaga ako sa'yo eh. Sobrang inggit na inggit talaga kasi hindi ko alam bakit ikaw ang swerte mo. Swerte mo sa asawa mo, sa anak mo. Kaya siguro, ganun lang. Pasensya ka na. Sorry talaga, Nancy. Wala yun. Sana ngayong Pasko na panahon ng pagpapatawad at pagbibigayan, lagi nating isapuso na huwag manlamang at mang-abuso. Lagi nating tatandaan na walang idudulot na maganda ang inggit sa iba. Simula po ngayong Sabado, may espesyal na karakter kaming isinama sa ating tampok na kwento. Siya po ang ating Mystery Wisher. Ang kwento ng kanyang buhay ay may hawig o pagkakatulad sa ating tampok na kwento. Nahulaan niyo na ba kung sino ang ating Mystery Wisher? Mga kapuso, oras na para kilalanin natin siya. Napanood niyo na siya kanina. Sino kaya siya? Tama kaya ang hula niyo? Mga kapuso, ang Mystery Wisher sa ating kwento ay walang iba kundi ang masipag na lechonero na si Wilmer. Taong 1999, pikit matang dinayo ni Wilmer ang Maynila mula sa kanilang bayan sa Masbate. Nahirapan ako sa probinsya nung lumalaki ng mga bata na nag-aaral na sila. Nung lumalaki din ang gastos, kaya hindi na kaya sa ganong trabaho, pangisda lang. Dito sa La Loma nakapasok siya sa isang lechonan. Mahirap ang buhay ng isang lechonero. Nariyan ang gigising ka ng madaling araw, magkakatay at maglilinis ng mahigit 10 baboy. Minsan po, sa sobrang puyat, pagod, hindi ko na malaya na nakatulog na pala. Na muntik na kumasubsub sa kawa. Pero kung natitiis ni Wilmer ang paulit-ulit niyang gawain sa araw-araw, kabaliktaran naman ito ang bigat ng pangulila niya sa kanyang mga mahal sa buhay.
Nakakauwi ako sa probinsya isang bis lang sa isang taon. Minsan April, minsan June. Depende kung may ipon ako pamasahe. Hindi naman nagkamali si Wilmer dahil sa pagpupursigin niya, napagtapos niya ang kanyang 2 anak sa kolehiyo. Yung nakatapos yung 2 kong anak sa koleyo, sobrang tuwa ko talaga. Mahal na mahal ko po. Ngayon, sa simpleng kwarto na ipinagkaloob sa kanya ng amo sila tumutuloy kasama ang 2 sa kanyang anak. Patuloy na umaalalay si Wilmer sa mga anak niyang nagsisimulang tumayo sa sariling mga paa. Ang isa ko pong anak, bagong panganak po, may maliit. Tutulungan ko po siya sa pag-alaga. Alam ni Wilmer na sa dulo, matitikman niya rin ang matamis na tagumpay. Kaya ngayon, ako naman muna ang magde-deliver ng sorpresa para sa kanya. Bakit po kayo naluluha? Hindi ko akalain na ano rin ako sa wish ko yan. Wish ko lang po. May time ba na parang gusto niyo nang sumuko? Meron din. Paano niyo ibinangon yung sarili niyo mula sa ganong pagkakataon? Para sa mga anak ko po, kung paano sila mapatapos kahit mahirap. Yun ang iniisip niyo, yun ang nagbibigay sa inyo ng lakas. Kung ano gusto niyo sabihin sa mga anak niyo? Kung anong pinagdaanan namin, huwag silang sumuko. Kuya Wilmer, sama ko kayo sa amin kasi meron kaming hinandang sorpresa po para sa inyo. Surprise, Kuya Wilmer! Dito po tayo. Ito ang maagang aginaldo namin para kay Kuya Wilmer at sa kanyang pamilya. Handog namin ang mga personal na gamit para kay Wilmer. Tiyak namin na magagamit niya ito sa pang-araw-araw na trabaho. Sagot na rin namin ang pang-Noche Buena ng buong pamilya. At syempre, munting aginaldo mula sa aming programa. Maraming salamat talaga po. Sa inyong lahat po, sa GMA po, salamat sa wish ko lang.